Father, for this day, Lord God, that we are back here, Lord, worshiping you and praising your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Father God, for this day, Lord, for awakening us this day, Lord God, for seeing your wonderful blessings, your wonderful creations, Lord God, in this world, Lord God. Bagamat, Panginoon, andyan pa rin, Lord God, ang kalaban, Panginoon, ang virus, but in the name of Jesus, Lord God, we praise you, Lord God, that we are here, united as one, Lord God, united in spirit, in praising and worship the Lord, the only God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father God. We praise you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. All worship, all worthy, all glory. Lord God, you are really, really worthy to be praised, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, Lord God. The presence, Lord God, even mga kapatid na Panginoon na nanonood, Lord God, via social media, Lord God. Lord God, may you bless each and everyone today, Lord God. Hallelujah. We thank you, Father God, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. We are lifting everything to you, Panginoon, sa mga gagamitin mo, Lord God, mula sa pag-aawit, Panginoon, pagpapaawit kay Ate Pris sa kanyang buhay, Lord God, sa lahat, Panginoon, at muli mo siyang ginahit, Panginoon, upang tumayo, Panginoon, Lord God, dito sa harapan, Panginoon, ng panambahan, Lord God, and to the Panginoon, sa gagamitin mo bilang magbibigay po ng word, Panginoon, Lord God. We are praying, Panginoon, that this word, Lord God, will be planted in our hearts, Lord God, at gagawin at we will follow, Lord God, sa araw-araw na pamumuhay, Lord God. Lord God, we thank you, Father, for sending us here, Panginoon, safe and sound, Panginoon. And Lord God, Lord, always, Panginoon, that whatever that we have done, Panginoon, we are asking your forgiveness, Lord God. So we will be righteous in front of you, Panginoon, Lord God. This day, Panginoon, to worship you and glorify your name. Lord God, whatever, Panginoon, ang tugtugan, ang mga kantahan, Panginoon, Lord God, may you secure this place, Lord God. We cover this place, Lord God, with your blood, Panginoon, under your wings, Panginoon. And whatever, Panginoon, na marinig ng mga tao sa labas, Panginoon, within this building or ever, Panginoon, let it be. May it be a blessing, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. And let that word, that song, Panginoon, will speak to their hearts to come to know you, Panginoon. Hallelujah. We declare in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord God, we are lifting everything to you, Panginoon, sa lahat ng gagamitin, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Guide us, Panginoon, and give us the wisdom, Panginoon. Hallelujah, Lord God. We are lifting everything to you. We are giving all the glory, honor, and praise to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. It's so good to be back. Amen. Amen. Sabi nga dito sa Psalm 95, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Amen. Let us give praise unto the Lord. Let us worship him, and nothing can stop us in giving glory unto him. Amen. bring praise. No weapon formed against me shall remain.
battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. When favor and providence flow, I know I'll feel to be empty again. The seed I received, I will sow. Yes. Lord, we continue, oh God, to give You praise, Lord, as we offer our lives into You, oh God. Pwede na dito sa Psalms 9. I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. I will shew forth all Thy marvelous works. I will be glad and rejoice in Thee. I will sing praise to Thy name, O Thou Most High. Amen. Yes, Lord. Yes, Jesus, we lift up Your name on high, O God. Yes, we glorify You and praise You.
desire to give you praise, Lord. We desire to give you our hearts, Father God. We desire to serve you, O Lord. To serve you, O God, with our lives, O Lord. We desire your presence today. As you're being our midst, O God. We desire to lift up your name on high, to glorify you, praise you, yes, Jesus. You are so good, you are so faithful. Yes, in the midst of this crisis, oh God, you never left us. You are there with us, you are there for us, oh God. You never left us, oh God. Now we desire, oh Lord, to bring back all the glory to you. Yes, yes, Jesus. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within, I give you praise. All that I adore is in you. Sing this with me. This is my desire, to go Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, have to Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord,
Diyos sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa araw na ito. At sa pagkakataon pong ito, kami po ay makikinig ng inyong salita sa pamamagitan po ng buhay na gagamitin mo sa buhay po ni Pastor Jojo sa araw na ito. At hayaan mo, Ama, na pagpalain nyo ang inyong salita at ganun din mo pagpala din naman ang bawat isa sa amin na makikinig sa araw na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang dalahin ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, tayo po ay misahero po natin ay sa gagamitin po ngayon sa araw na ito ay si Pastor Jojo ng Epata. At siya po ay mag-online via FB Live. So pakihintay lang po. Ang damo nga hindi talaga. Magandang tanghali po sa lahat. Mapagpala po ang tanghali nito na tunay ng napakabuting ng Diyos. At kung magpapasalamat sa Kanya dahil isang malaking pagkakataon na makasama ko kayo sa pamagitan ng online service with Shekinah One. So, purihin po ang Panginoon. Sa umagang po ito ay pag-uusapan po natin ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, at sa lahat ng pagkakataon. At simulan po natin ang ating salita po ng Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you so much for your grace, for your love and kindness. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pagmamahal mo, Diyos. Narito po kami, lumalapit sa iyo. We humble ourselves to you, Lord, as we ask forgiveness for what we have done. Mga bagay na naisip namin masama, salita doon pa sa aming mga labi na walang kabuluhan. Iban sa aming mga kilos at galaw na hindi nakaabot sa pamantayan mo. Lord, continue to forgive us, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig. Binigay mo ang ibugtong na anak ang Panginoong Jesus na nag-alin ng kanyang buhay upang patawarin, linisin at kunin ng aming mga kasalanan. Thank you so much for the forgiveness. Even this day, Lord, let your Holy Spirit patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan at marinig po namin ang tinig mo na makapagbabago sa amin. To give us the deepest understanding of your words upang mapatid po namin, maunawaan po namin, may sagawa po namin ng kalooban mo sa aming mga buhay. And also, Lord, remember our family, continue to guide and bless them and protect them also, Lord. Even your servant, continue to bless my lips. Ayaw mo, ikaw lamang ang may taas sa araw nito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. At samahan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat po ng Job. Chapter 2, verse 10, and this is the Lord said, Job answered, you are talking nonsense. When God sent us something good, we welcome it. How can we complain when He sent us trouble? Even all this suffering, Job said nothing against God. Sabi po sa Tagalog version, ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang sinasabi. Kalinawahan lang ba tatanggapin natin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Hindi po ito pagkabasa ng salita ng Diyos. At sa araw na ito, no, alam naman po natin ang naging pangyayari sa buong mundo. Ito po ba ay kalooban ng Panginoon? Ito po ay itong kahirapan na nating nararanasan. Sabi po ng Panginoon sa Isaiah 45:7, I create both light and darkness. I bring both blessing and disaster. Even doon po sa I, the Lord, do all these things. Even sa Panaghoy 3:37 to 38, wala nung bagay na nangyari nang hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos ang masama at mabuti. Ibig po pala sabihin ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay with permission of God.
At sa mga araw na ito, titingnan natin kung bakit ba ang Diyos ay mabuti. There are 3 good reasons why God allows trouble, disaster in our life. Tingnan po muna natin ang ibig kahulugan ng troubles. Ito yung mga kahirapan na dumarating sa atin. Yung difficulty, grief, pain, anxiety, problems, hard times. Ito yung nararanasan natin araw-araw. Lalo na sa panahon ngayon. Magpipitong buwan na tayo at patuloy tayo nakakaranas ng mga kaguluhan, kahirapan, mga problema sa buhay natin. And I would like to give you 3 good reasons why God allows trouble, disaster in our life. Kaya nga sinabi niya doon sa asawa ni Job, kabutihan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Paano naman yung kahirapan? Kahirapan na dumarating sa atin. Masaya tayo pag nakakatanggap tayo ng mga blessings. Mga problema na kinakaharap natin. These problems in life, maaring gamitin ito ng Diyos upang maranasan natin yung kaligtasan. Iba tayo mga OFW, tayo naman yung mga dahilan kung bakit tayo umalis ng ating bansa dahil mayroong mga problema sa ating pamilya, hindi natin mapunuan ng lahat ng pangangailangan. We are the result of our problems, troubles in life. But God, ngayon na tayo narito sa Saudi Arabia, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Marami sa atin dito sa Saudi Arabia, hindi ko lang alam sa Shikainawan kung marami nakakilala sa Saudi Arabia. Ako, nakakilala ako sa Saudi Arabia. Yung kaguluhan na nangyari sa pamilya ko, sa aking buhay, nadilala ako ng Panginoon dito sa Saudi Arabia. And I experienced this salvation of God. Kaya nga according to Acts 16:31, na kung mananalig ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. And this is a good thing of God. Hindi lang, ikaw lang inanalig, pero ang kasama doon sa package na yun, kasama ang iyong pamilya katulad ni Joseph. Hindi lang siya ang niligtas ng Diyos, kundi pati ang kanyang sambayanan. Ganon din sa atin. Kung nakakaranas ka man ng kaguluhan sa buhay natin, o sa buhay mo ngayon, wala ka man sweldo, o wala ka mang ayuda na datanggap, but God is so good, gagamitin ng lahat ng pangyayari sa buhay mo upang hindi lang ikaw ang makatanggap ng salvation, maging ang iyong pamilya ay nakapaligid sa iyo. Nakikita nila ang himala na ginagawa sa iyo ng Panginoon. How do you survive in all these things katulad ni Joseph, no? Inangat pa siya at ginawa pa siyang God will use this for a good reason. Number 1 is true. God will save us and God will save your family. Amen? So napakabuti po ng Panginoon. And number 2 reasons why God allows troubles in our life. Number 2 is God wants to direct us. Itama yung daraanan natin. Hindi ka lang niligtas. Pangalawa ay nais ng Diyos na itama yung direksyon ng iyong buhay. Tingnan natin yung buhay ni Pablo doon sa Acts 9:3-6. Ito yung pagtatakbo na kung saan natagpuan niya ang Panginoong Jesus. The life of Paul, yung sa nung nagpunta siya sa Damascus at nakita niya at natagpuan niya ang Panginoon doon. Sabi ng Panginoon, Saul, Saul, why do you persecute me? Ang akala ni Pablo ay tama na yung direksyon na kanyang tinatahak. Akala ni Pablo, yung kanyang pananampalataya ay nandun na sa tamang. Kaya very masigasig siya. Dahil ipinaglalaban niya, yung akala niya tama yung pananampalataya niya. But God, gumawa at kumilos ang Panginoon na itinama yung direksyon ng kanyang pananampalataya. Even ourselves, di ba? Iba't iba, hindi ako nakakilala dito, hindi ako nakakilala noon. Pero God, direct my faith. Even marami sa atin,
na iba't iba ang ating kinalakihan pananampalataya. But now, God is direct us. Dinidirekta tayo ng Diyos sa tamang layunin ng Panginoon para sa ating buhay. Amen? So sabi ng Panginoon sa Isaiah 30:21, the Lord will make you go through hard times, but He Himself will be there to teach you, and you will not have to search for Him anymore. Dumaan man tayo sa kahirapan, sabi ng Panginoon, but He Himself will be there. Nandun siya, habang tayo ay nandun sa kaguluhan o sa mga problema at mga problema dumarating sa atin, nandun siya para ituro sa atin ang tamang direksyon ng buhay. Amen? So kaya nga napakabuti ng Diyos sa bawat buhay natin. Even myself, kala ko tama na yung nagpapasan ka ng o nagpupunta ka sa prosesyon at nagsisimba ka naman every Sunday. Pero hindi pala yun ang tamang pamaraan. And God also direct my life doon sa tamang pananampalataya, sa tamang paniniwala na ang Diyos natin ay buhay, na siya ang nag-aayos ng ating buhay, na siya ang nagbibigay, siya na yung driver ng buhay natin. Siya yung nagmamaneho ng buhay natin na kung saan tayo man ay sumusunod sa kanyang kalooban. And this is one good thing na tayo nagsasama at nagpupuri at nakikinig ng salita ng Diyos upang masaayos ang buhay natin. And I'm very thankful to the Lord dahil naranasan ko yung pagbibigay ng Diyos sa tamang daan, sa tamang direksyon ng buhay. At sabi ko nga, 33 years before I received Jesus Christ here in Saudi Arabia, sabi ko, Lord, ang laki pala ang laki pala ng nasayang sa buhay ko. 33 years old before I received Jesus Christ. Akala ko tama yung mga ginagawa ko noon. But God direct me here in Saudi Arabia. Akala ko okay lang yung pag-inom, pagsisugal, okay lang yun. Pero dito naranasan ko ang tamang pamumuhay na dinireksyon ng Panginoon. And even one of us, lahat po sa atin, may kanya-kanya tayong dinanas, meron tayong naranasan ng mga pangyayari na kung saan itinama ang ating pananampalataya, paniniwala at ating relasyon sa Panginoon. And even Paul, inayos ng Diyos ang kanyang buhay. At ngayon si Paul ay ginagamit na ng Panginoon, si Pablo ginagamit ng Panginoon. Kaya tayo ay naririto. Dahil si Pablo ay isang nangaral sa Panginoon at tayo naman na sumusunod sa Panginoon. Amen? So maaari na isa sa atin, lahat tayo, no, ay gagamitin ng Diyos para naman sa ating sambayanan, para maituwid naman din natin ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Amen? Kaya nga napakabuti ng Diyos sa bawat buhay ko natin. And one of these things na yung nangyayari sa pandemic, no, pandemyang ito, ay itinatama ng Diyos ang bawat isa sa atin. Itinatama ng Diyos ang ating tunay na relasyon. Kaya makikita natin na as a Christian, dapat tayo nagagalak sa mga nangyayari sa kaguluhan sa mundo nito. Kasi nakikita natin kung gaano ang pagmamahal ng Diyos. Na mayroon man mapandemya nito, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Inilalagay niya tayo sa maayos at makinang na lugar. At binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa mga problema nito. Amen? So God wants to direct us. Itinatama tayo ng Diyos. Meron naman, may kaguluhan man, pero ang kaguluhan ito, itinatama tayo ng Diyos to sa tamang direksyon ng ating buhay. Susunod ka ba sa Diyos o hindi ka susunod sa Diyos? Tandaan po natin, dalawa lang pamimilian natin. Masama, mabuti, taas, ibaba, langit, impyerno, kaliwa, kanan. Saan tayo? Doon na tayo sa Panginoon na siya nagdadirect ng ating buhay. Amen? So number 3, ito naman ang buhay ni Job. Why God allows troubles in our life. Number 3 is God's want to test us. Nais ng Diyos na subukin tayo. And this is the life of Job. Sa Job 1:8-12, sabi niya, Did you notice my servant Job? The Lord asked,
There is no one on earth as faithful and God as He is. He worshiped me and careful not to do anything evil. Amen. So pinahintulot lang ng Diyos na si Job ay makaranas ng pagsubok. Amen. Makaranas ng pagsubok. Trials means testing of our faith. Kaya nga trials means it is God is promoting us. Trials is for promotion. You don't need to do mistake para lang yung trials dumating sa'yo. No. Trials are the natural and supernatural laws for promotion. Amen. So sa school, bago ka maging grade 2, kailangan dumaan ka sa test. Pag nakapasa ka, you will promote. Sa company, may mga manager dyan na sinusubukan tayo. Di po ba? Itong trials ay meron lang oras, may panahon lang, no, na natatapos din ito. Minsan, bibigyan ka lang ng 3 days para makapasa dun sa mga test. Sa school nga, 1 oras lang, tapusin mo lang yung test. And trials are promotion. Hindi yung binigyan ka na, God allows trials in your life para pababain ka o ibagsak ka. Ibig sabihin ng trials is, God is promoting us for another level of blessing. Kaya sabi niya ng Panginoon, lagi kang magalak. Count it all joy. Amen. Count it all joy. Sabi niya, my brothers, when you meet trials of various kind, sabi niya ng Panginoon sa James 1, to consider it pure joy. Kapag nakakaranas ka ng iba't ibang mga problema, sabi ng Panginoon, magalak ka. Amen. Amen. Bakit magagalak? Amen. Ang hirap-hirap nga ng mga trials in life. Because God is, gusto ng Diyos na itaas yung kalidad ng pagiging pananampalataya natin. Kaya nga sabi sa James 1:12, pagkatapos mo pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, ano sabi ng Panginoon? Bibigyan niya tayo ng mas mataas na pananampalataya. Amen? God will give us another level of our faith. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon sa bawat buhay natin. Trials are opportunities to glorify God. Ito yung pagkakataon na maluwalhati, mapapurihan ng Diyos. Paano ba natin nare-receive ang trials? Trials, sabi nga, pag supernatural laws, ito yung galing sa Panginoon. Yung mga naririnig nating salita every Friday, yan yung trials na ipinapahintulot ng Panginoon na itas tayo with our faith. Kasi naririnig natin, no? Kasi nagsasabi ang Panginoon, ito ang gawin mo, ibigin mo ang iyong kapwa, magbigay ka, magpatawad ka. In 1 year, ilan bang weeks na naririnig natin ng Panginoon? 52 weeks in a year. So 52 weeks, merong testing. Ang Panginoon sabi nga yung testing is meron lang oras yan. 6 na araw, God will test you kung gagawin mo o hindi mo gagawin. Yung sinasabi ng Panginoon. It is testing of our faith. Pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Nung last Friday, ano ba yung sinabi ng Panginoon? Tinetest tayo, no? Kung naalala niyo pa yung last Friday words, then pag Friday na naman, another testing na naman ng Panginoon. Ngayon, katulad nito, makakarinig na naman tayo ng salita. Gagawin ba natin o hindi gagawin? Pag ginawa natin at kakapasa tayo doon sa testing ng Panginoon, and then God will give us another level of blessing in our life. Kaya nga, kada salita niya, kada utos ng Panginoon, merong nakalaan na blessing. That's why God is testing us for promotion. Hindi para tayo pababain, hindi tayo pabansakin. Katulad ni Job, after he passed the test, ano sabi ng Panginoon? Yung mga anak niyang nawala, pinalitan na mas magagandang mga anak.
At yung mga kayamanan niya nawala, dinoble ng Panginoon. And God is promoting Job even our life. Kung may plano ang Diyos sa plano kay Job, may plano rin ang Diyos sa atin. Amen? So God is so good in our life. Hindi niya tayo dinadaan sa mga pagsubok para mawala sa kanyang paningin. Kundi, alam naman natin ng Panginoon, di ba? Sabi niya doon sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na di natin makakayanan. Pag nahihirapan na tayo, nandun na yung saklon ng Panginoon. And God also said, He will make a way para maging victorious ka doon sa mga trials na dumarating sa'yo. And that's one of the goodness of God. Kaya lagi kang magalak kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok. Amen? So these three things will help us. How God allows troubles in our life. What are the reasons? Number 1 is to save us. Number 2 is to direct us. And number 3 is to test us. These three good reasons na mahalagang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos ang mga kaguluhan, problema, disaster in our life para malaman natin na mahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, may huli o wala, may sweldo o wala, may problema o wala, kailangan God is good all the time. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Amen po ba? Amen. And this is the goodness of God. Kaya nga dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Last May 15, naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos. Kala ko, nandun na ako sa mataas na pananampalataya. Nagkaroon ako ng sakit at nag-positive ako sa TB, tuberculosis. Hindi ko akalain na, sabi ko, Lord, yung pangyayari doon sa buhay ko. Akala ko ay okay na ako dahil naggagawa naman ako as a pastor, no? Naglilingkod naman as a prayer warriors. Maganda naman yung namin sa Panginoon. We visit hospital at nag-pray kami. Marami naman ang dumagaling. Pero nung dumating yung time na God test me, ay dumating at nagkaroon ako ng sakit. Positive ako ng TB. Na-lockdown ako for 45 days. Wala akong ginawa doon kundi nag-post doon ko iyak. At nangyari sa akin ito. Dahil may minister nga ako, nagtatrabaho, nag-work naman ako, nagsaserve naman ako sa. But God allows this. Meron siya magandang plano. Anong nangyari? Pagdating doon, at nahanap ko pa yung magdadirect sa akin sa salita ng Panginoon. At doon ko naranasan na mayroon palang mga tao na isisave ang Panginoon. Doon sa loob ng area, ng isolated area sa Damam Hospital, doon pala dinadala lahat ng mga cases na mayroong positive sa TB. Meron siyang idinako doon sa room namin, isang kaluluwa. Then, doon ko nakita ang kabutihan ng Panginoon. Kaya I share the good news doon sa aking nakasama, suffer also TB. And dumating yung time na pagpunta ko doon sa mga mula third floor, ay marami palang mga kaso doon. So bumaba ako at sinama ko yung nakakilala din. Then meron palang mga tao na dapat ma-save. And I thank the Lord dahil God used this opportunity. Nandun ka man sa banig ng karamdaman ngayon, maaaring gamitin ka rin ng Panginoon sa mga tao na kapaligid sa iyo. Even the doctors. Amen? Makikita nila, hindi niya mapagaling, but God will heal you. Yung miracle healing, amen? God can do this miracle healing. Maaaring ikaw ang gamitin ng Diyos para makita ng lahat na nakapaligid sa iyo na totoo nga ang Diyos na yung sinasamba.
Ano man ang kalagayan natin sa buhay, no? Ano man ang kalagayan mo, wala ka man sweldo ngayon, nagdaranas ka ng kahirapan ngayon. And God will use this event to glorify God. At makikita ng Diyos na hindi ka pababayaan. May mga taong gagamitin ng Diyos. Mawalan ka ng trabaho, mas maganda ipapalit ng Diyos ang trabaho. Wala kang sweldo, mas marami kang matatanggap na blessing sa Panginoon. Amen. After 45 days, at nagkaroon ng gawain doon sa hospital, sinama ko yung mga kapatid doon, kapatiran. Nagkaroon kami ng gawain praise and worship mismo doon sa isolated area. Sinama ko yung mga pastor doon sa group namin sa church. Doon ko nakita na mabuti ang Diyos. Pagkatapos ng 45 days na aking kabutihan ng Panginoon, gumaling ako. Pagkatapos ko lumabas sa hospital, ito naman ang yung problema. Nagsara yung company namin. So after na nagsara yung company namin, 8 years ako hindi nakauwi. Those 8 years, natutunan kong magsaliksik ang salita ng Panginoon. Pinag-aralan ko ang lahat ng problema sa Biblia, all the difference between problems and trials. Doon ko nakita na sa salita ng Panginoon, doon mo mararanasan ang pagyakap ng Panginoon. And I'm very thankful to the Lord dahil God gave us His Word to comfort us and to give us hope. Kaya na napakahalaga ng Panginoon, napakahalaga na matutunan natin ang salita ng Panginoon. And it will help us and it will guide us for the right direction na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. This good 3 reason, kapag dumarating na itong mga troubles in our life, ano nga po ba ang lesson na nating natanggap sa araw na ito? How do we respond when troubles, problems, disaster dumating sa buhay natin? Number 1, ito po yung life application kapag dumarating ito sa buhay natin. Number 1, never complain. Huwag na tayo mag-complain, huwag tayo mag-murmur, bakit Lord, bakit ngayon, bakit ako nangyari, bakit ako nandito sa kalagayan ito. Dati ginawa ko yun, pero wala pa lang may dudulot yun. Ang dapat natin gawin, sabi nga dito, never complain. Hindi po dapat tayo mag-complain. Bakit? Because God is working in your life. Tandaan po natin, never complain. Because God is working in your life. Ikaw yung anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos na nakaranas ka ngayon, ibig sabihin hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ama mo. Amen? Wala pong ama na nagpabaya sa kanyang mga anak. Amen? God is watching you. Simula nang kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Simula ng araw, i-declare mo na si Jesus ay Panginoon. Ikaw na yung you are the apple of the eye of God. Ikaw na yung pinagmamasdan niya araw-araw. Amen? Kaya nga, nais lamang ng Diyos ay makita niya yung pagtitiwala mo sa oras ng kaguluhan, kagipitan, mga disaster in your life, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Iisa lang ang dapat natin malaman, na ang lahat ng nangyayari, alam ng Diyos. And God is working in your life. Never complain. Number 2, kung bakit natin, how do we respond when trouble, problems, disaster in our life? Accept it with joy. Tanggapin natin ito ng may kagalakan. Sabi nga doon sa James, di po ba? Sabi niya doon sa James na count it all joy. Tanggapin natin ito na may kagalakan kapag dumaranas tayo ng mga kaguluhan, trials in life. Because God is promoting us. Accept it with joy in your heart because God is in control. Hawak-hawak ng Diyos. Sabi niya, ipinapahintulot niya ang disaster, maging ang kabutihan, ang lahat ay napangyayari ng Diyos. Ibig sabihin, control ng Lord ang lahat na nangyayari.
Alam ng Diyos kung kailan kanya padadalahan ng tulong. 2 Peter 2:9, the Lord knows how to rescue the godly in times of trials. Alam ng Diyos kung kailan kanya tutulungan. Alam ng Diyos kung kailan niya sasagipin. Alam ng Diyos kung kailan ka wala. Kung kailan ka naghihirap, alam ng Diyos. Kaya nga, accept it with joy in your heart. Tanggapin mo kung ano man ang nararanasan mo ngayon. Kung nasa balik ka ng karamdaman, Lord, salamat sa kagalingan because you will do a miracle healing right now. Kung wala kang sweldo o wala kang trabaho ngayon, God will give you a word. God will give you a blessing. Hindi po ba? And I experienced that sa loob ng 8 taon na wala akong trabaho, wala akong ikama. But God is providing all my needs. Hindi sa oras ng kagapitan, doon mo makikita lalo, doon mo mararanasan ang pagyakap sa iyo ng Diyos. And God is so good in our life. Kaya nga, accept it with joy. Tanggapin natin na may kagalakan, anumang sistema, anuman nangyayari sa buhay mo ngayon. Right now, kung nakikinig ka, kung may sakit ka, Lord, thank you Lord for the healing. Tanggapin natin ito na may kagalakan at magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18. Diba? In everything give thanks, for it is the will of God. Ano man nangyayari mo sa buhay mo, may sweldo, wala, meron kang masaya ka o may problema, in everything give thanks to the Lord. Magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat ito isang kalooban ng Diyos. At pag ang nasunod mo ang kalooban ng Diyos, God will do impossible things in your life. Amen. Number 3, how do we respond when trouble, problems, disaster na dumating sa atin? Hear what God wants us to do. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon ngayon ay magala ka, din magala ka. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay ka, din magbigay ka. Pag sinabi ng Diyos na umibig ka, umibig ka. Pag sinabi ng Diyos, humayo ka, humayo ka. Amen? Kailangan sabi natin, hear what God wants us to do. Pakinggan natin kung ano yung nais ng Diyos. Ano bang nais ng Diyos sa buhay natin? Bakit natin kailangan pakinggan ang nais ng Diyos sa buhay natin? Because God knows. Because God knows what is best for you. What is good and best for you. Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. Alam ng Diyos alam ng Diyos yung blessing na dapat matanggap mo. Kaya nga, kung sa panahon ngayon, kailangan mong marinig ang tinig ng Diyos. Kailangan ka sumunod sa nais ng Panginoon. Kaya nga napakabuti ng Panginoon nang may natutunan tayo sa araw nito. What lesson we can get? How do we respond when troubles, problems, disasters in our life? Never complain, accept it with joy, and hear what God has want to do. Pakinggan natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Wala pa tayo diyang wig-wig. Wala pa tayo diyang Heart. wala tayo diyang amen. Yun. Amen. Praise the Lord. Kay Kuya Joseph na nasa hubog. Purihin po ang Panginoon. Nasa malayo. Amen. So maraming pong salamat sapagkat napakabuti po ng Diyos. In everything, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. So tandaan po natin, ang Diyos ay mabuti. Dumaranas ba tayo ng pandemyang ito? Ang Diyos ay nandiyan. Laging nasa harapan natin. Laging nasa tabi natin. Laging nagbabantay sa atin. Kaya nga po, God is good all the time. Amen. So, basahin po natin yung Job 5:17-27. Ito yung salita na magbibigay sa atin ng encouragement. Ito yung nais ko pong bigyan pansin sa ating pagwawakas. Sabi niya po dun sa Job 5:17-27.
sa Tagalog para mas maganda. Job 17-27. Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Okay? Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isamahan ang iyong loob. Pagkat ang sinusugatan niya ay kanyang pinapagaling, ang pinapahirapan niya ay kanyang Hindi ako yan, ha? Sadyan yan. Huwag tingnan. ano yun? Naman kung naghihirap man tayo. And God is always there. Sabi niya, sa panahon ng tagutom, hindi ka niya babayaan. Digmaan man na dumating, hindi ka niya iiwan. Ikaw ay kanyang ilalayo sa bilang sanga-sanga. Kahirapan may danasin, di ka dapat mangamba. Kaguluhan at tagutom, iyon lamang tatawanan. Iyon lamang tawanan o tatawanan. Mga halimaw sa paligid, di mo patatakutan. Pagkat magiging kapanig mo, mga bato sa kabutiran, at magiging kaibigan ang hayop sa kaparangan. Ang iyong sambayan ay ligtas at panatag. Sa iyong mga kawan, isa may di mababawas. Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki tulad ng mga damo. Ang supling mo ay darami. Tatamasahin mo ang mahabang buhay, katulad ng bungang hinog pagdating ng anihan. Mga ito'y sinisiyasat at pawang katotohanan, kaya iyo'y tanggapin mo para sa iyong kabutihan. Amen. So napakabuti po ng Diyos. Even in our life, anuman nararanasan natin sa araw na ito, God is working in us. And God is in control. Amen. And kaya lagi po tayo magalak sa panahon nito. Dahil alam natin ang Diyos ay nandiyan. Amen. Kaya nga, trials is the instrument of God to build you as a good servant. Bawat problema o kaguluhan na dumarating tayo, isa ang pagkakataon para maging ganap tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo ay hubugin ng mga dumarating na problema, trials in life, upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Wala sa plano ng Diyos na guluhin ang ating buhay. Ang plano ng Diyos ay iligtas tayo. Number 1 is to save us. Number 2 is to direct us. Number 3 is to test us. Tinitingnan tayo ng Diyos. Ikaw ba'y karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon? Tayo ba ay nandun sa, hindi ba tayo nawawala sa ating relasyon sa Panginoon? Ang nais lang naman ng Panginoon itama ang daraanan natin. Tayo ay kanyang makasama sa kanyang kaharian. And this is the word of the Lord. Kung nakakaranas ka ng kahirapan, kaguluhan sa buhay ngayon, lagi mong isipin, God is good all the time. And all the time, God is good. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon and let us pray. Purihin po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa napakagandang tanghaling kaloob mo sa amin nang maranasan namin, Panginoon, na ikaw ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ikaw ay mabuting Diyos, Panginoon. Salamat at ikaw ay di nagkulang sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga may karamdaman at patuloy po namin dalangin ay patuloy na kagalingan sa lahat ng may karamdaman, Lord. As you have said in 1 Peter 2:24, sa Isaiah 53:5, Lord, even sa Psalm 107 verse 20, you sent forth your words to heal us and to save us from destruction. Even we pray for Ate Carol right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Healing right now. Let the spirit of healing come in right now. Let the spirit of life come in right now in Jesus' name. There's healing, there's power, there's authority in the name of Jesus Christ. Lord, maraming pong salamat sa kagalingan sa araw na ito sa mga kapatid na naapektuhan ng COVID-19 in the name of Jesus, Lord.
lahat po ng virus ay tinanggal mo na sa pangalan ni Jesus. There's power, there's healing, there's authority in the name of Jesus. Accept it right now, healing right now, in Jesus' name. Sa mga kapatid na merong na walang sweldo, walang pinagkakakitaan, walang ayuda. Lord, as you have said in Philippians 4:19, according to your richness in glory, Christ Jesus, you will supply all our needs of God. Even Malachi 3:10-12, that you will open the windows of heaven and pour out so much blessing for us. Lord, marami pong salamat sapagkat pinunuan mo, Panginoon, na nangangailangan pinansyal in the name of Jesus. You are the Jehovah Jireh, the great provider in the name of Jesus, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpupuno mo. Sa lahat ng walang trabaho, Lord, salamat sa magandang trabaho ng pagkakaloob mo, Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa mga nanghihina kalakasan, O God. Sa mga apektado ng mga relasyon, Lord, i-build mo, Panginoon, ang magandang relasyon sa mga asawa, Panginoon, right now, O God. In the name of Jesus, Lord, ikaw ang maging sentro ng bawat relasyon right now, O God. Bigkisin mo ng iyong pag-ibig ang bawat pamilya, Panginoon. Ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga anak, ang kapamilya, Lord. Salamat po, Panginoon. As you bless all the families, O God. Psalm 128 verse 1-4, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Ang bawat buhay po namin na uunlad at pagpapalain. Even our wife and children, O Lord, you will bless, O God, in the name of Jesus, O God. Maraming pong salamat sa napakagandang araw na kaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, even to all our brothers and sisters sa Shekinah One, even all the pastors, O God, and I pray for all the pastors right now, Lord, continue to bless them, guide them, and give them anointing, O Lord. Bless them, O God, with wisdom. May ingatan ang mga kaluluwa na inilalagay mo sa Iglesia ng Shekinah One in the name of Jesus Christ of Nazareth. Even all the ministry workers, O God, patuloy mong pagpalain ng kagalakan maglingkod sa iyo. Mapalago ang mga ministry, Panginoon, ang bawat ministry. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na naghahari sa aming mga buhay, Lord. Marami pong salamat sa araw na ito, Lord. Thank you so much for blessing us in this day, that you are God who control in everything, God. God is good all the time, and all the time God is good. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon at maraming pong salamat sa Shekinah One. God bless you all and mapagpala po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Maraming pong salamat at thank you po, Pastor Floro. Amen. God bless you all. Paano ba to? Paano ba to sa land? Finish na? Okay, thank you po. God bless po sa inyo lahat. God bless po. Bless po ba? Amen. So, purin po ang Diyos sa buhay po ni Pastor Jojo. At palakpakan po natin ang Panginoon para po sa kanyang magandang mensahe. Alam nyo po, patuloy lang na ini-encourage tayo. Why trials, why problems, why troubles comes in our lives? Di po ba last 2 or 3 weeks ago, almost the same message na binanggit po ni Pastor Jojo. So, dako po tayo sa ating pong pagbibigay. Hindi na po ako mag-i-exhort kasi tayo naman ay mga workers at mga manggagawa ng Panginoon. Amen. So, ipag-pray po natin to mga kapatid. I-lay hands po ninyo. Tapos po natin lay hands po natin. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa mga kaloob at handog na ito na natipon po namin sa mga oras na ito. Salamat puli na sa pagkakataong ito ang iyong mga anak ay naibigay ang nararapat na ibigay sa inyo. Tunay nga Panginoon, sa pamamagitan ng mga handog namin ito, nasusukat yung aming mga pananampalataya, yung aming mga pagsunod, yung obedience namin, kung paano ka namin sinusunod sa iyong utos. Ganun din, O Lord,
Sa pamamagitan nito, nakukumpleto yung aming pagsamba sa araw pong ito. Maraming salamat po, Panginoon. At uli nga po ay inyong pagpalain yung mga kumpanya na aming pinagtatrabuhan. Dinudulog po namin, tinataas namin sa inyo na sa mga panahong ito, O Diyos, continue to bless our companies, O God, na siyang nagiging instrumento upang tanggapin namin ang mga biyaya at pagpapalang ito. Lord, tunay nga, sa mga ganitong sitwasyon ng panahon, O Diyos, kung saan bumabagsak ang mga ekonomiya, but Lord, hallelujah, you will still continue to bless our companies and will continue to do business. Sa ganun, Panginoon, O Lord, patuloy namin lang na maranasan yung mga pagpapala na nagmumula po sa inyo. Pagpalain mo rin po, Ama, yung aming kapatid na naghahawak nito. Patuloy lang itong maingatan at give her the wisdom, the knowledge, O God, on how this will be used for the works, for the activities of your church, O God. Ganon din, O Lord, magamit tuloy nga maging instrumento ng iglesyang ito, ang mga kalubat handog na ito, kung paano namin magagampanan yung inyong Great Commission to preach your gospel, to share your words all over the world, O God, kahit sa lahat ng mga nilalang. Salamat po, Ama. Purihin kayo muli sa araw na ito, sa umaga pong sa hatanghaling ito. In Jesus' name I pray. Amen. So, ang ating pong salamat po sa Panginoon at meron pa tayong counting time para sa ating testimony, 5-10 minutes. Kung sino pong gusto magpasalamat, mga pagpapala, binless ng Lord ng mga nakaraang ilang buwan yon sa ating pong lockdown. Share your experience po, mga kapatid. Mauna muna yung mga pinakamatanda. Susunod yung ano. So, purihin po ang Panginoon. At tunay nga po na ang aking visa or yung pong visa kong almost more than 20 years na ginagamit ko dito sa Saudi Arabia ay may expired po itong katapusan at nung i-renew po ng company ay ayaw pong i-renew ng Jawasat. At nakalagay po kasi doon na yung sa visa ko ay may technician doon sa dulo. So hinahanapan po ako ng certificate din. Tsaka, so yung pong visa ko kaya hindi po ako mapalitan dito sa Saudi Arabia at pumuti ang buko dahil po wala pong kurso pa na lumalabas sa buong mundo. So kaya wala silang may palit sa posisyon ko. So salamat po sa Panginoon, within 20 years nagamit ko po 'yon. And then, inanapan po ako ng iba't ibang mga certificate. At dinalang ko po sila ng certificate na ganyang kapal. At mamili na kayo dyan, sabi ko. And then, hindi ko po alam na yung isang Pilipino ron ay isang Kristiyano. And then, sabi ko, hindi ko siya pwede maibigay sa inyo yung mga ibang ano, kundi yung lang mga mabatong ano. So, puri po ang Panginoon at nagamit nila po yung isang yung isang certificate na gumraduate ako noon 1986 yata yon o 1983. Ano siya? Computer technician po siya. Pero hindi na technician yung inilagay nila doon sa visa ko, kundi operator na lang. Kasi kung technician, hahanapan na naman ako ng palibagong dokumento. So sabi ko kung ano lang yun, kung kalooban ng Panginoon na pauwi ako, so yun na talaga yung yung time na uuwi ako. At sabi ko hanggat hindi ako pinauwi ng Panginoon, maligaya akong makakasama kayo na maglilingkod sa Panginoon. Pray po ang Panginoon. Magte-thank you lang po ako sa pag-iingat sa family ko po sa Pinas kasi although tumataas po yung case ng COVID sa Ilocos po, negative healthy po sila. Tsaka pangalawa po, nagte-thank you din po ako kasi sabi nga ni Pastor, madaming kumpanyang nagsasara pero
Thank you Lord kasi sa Almana nagbibigay pa din po sila ng buong sako. So amen po. Yun lang po. Thank you Lord. Good afternoon po sa ating lahat. So, it's good to be back po sa tahanan natin, Hills Kind Family. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi last July 9, yung grandfather ko po na matay. So, akala ko namin it will take a few months na malibing siya, pero praise God, after 1 month, nung August 14 po, nalibing na siya. Then nung sabi po ng tita ko, basang maybe will only cater 25 people. 25 people lang daw po yung inalaw ng mayor dun sa state nila sa Kauai. So, hala, kung 25 lang, edi kayo-kayo lang. Yung mga pinsan ko, plus yung mga kapatid ng daddy ko, tas lola ko lang. So, sila lang. So, konti lang yung makakadalo. So, after na nun, nung living time na niya, more than, sabi ng tita ko, more than 50 yung nakapag-attend. Tas inalaw na naman ng state yung living na, yung number of people na yon as long as na-observe yung service. So, sabihan ng tita ko, all things work together for those who love God. So, though hindi man kami, wala man kami doon na ihatid yung lolo namin sa huling hantungan niya, but those extended family members were there to support my grandmother as well as yung mga kapatid ng daddy ko. So, praise God kasi inalaw niya yun na mangyari. Kasi pandemic, hindi allow. Pero na-allow pa rin. So, to God be the glory po. Puri ng Panginoon at ako po yung muli nakatayo sa pulpito ito at sa kapasok ng banal ito almost 1 year and a half na ito. Namiss ko mga kapatid na ito. At ako po si Edwin Dineva na Bacolod, Ilonggo. At salamat po mga kapatid na na-meet ko sa ngayon. At ako po napasalamat din sa Panginoon. Ako po pala DDOI pa tayo, Pastor Joe. Sa itata po sa damang. Ako po napasalamat din sa Panginoon na po muli nakasama ko kayo. Pagis kay Pastor Joe. Sinunod niyo kahapon. Glory to God time na mamit ko kayo. Ako pasalamat din sa biyaya ng Panginoon. Sa pag-ingat sa akin at talagang mabuti ang Panginoon sa bawat buhay natin, sa mga anak niya na patuloy naglilingkod. Dahil po nung February, ano pa lang, nag-file na ako ng tapos ng kontrata ko lang nung February, mga 3 months before, nag-file na ako ng vacation. Patapos, parang pagdating ng February, parang nawala na yung yung excited ko sa pag-vacation. Tapos kinausap ko si Mrs. Sabi ko, parang wala akong ganang vacation, parang hindi ako excited. Sabi ko, i-extend na lang ako. Pumayag din si Mrs. Tapos pagdating ng 2 linggo, March, lockdown na. Purihin ng Panginoon dahil po siya ay may purpose at talagang mahal ako ng Panginoon. Dahil iniwas siya ako sa crisis doon. Kasi pag nawala sa atin, sa lugar natin, wala nang trabaho. O may trabaho din kaso iba nang kikitain natin. Medyo masapir na po tayo. At salamat din po. At hanggang ngayon narito ako, tinaisip ko naman, kung pagkalob ng Panginoon, sa 2022, tatapos ng passport ko. Sabi ko, tatapusin ng 2022 bago umuwi. Maganda ang kontrata ko dito, 2 years lang. Pero pag mag-uwi ako sa amin, 3 years, 5 years bago akong vacation. Nakabuti ng Panginoon at isang bagay doon nakita natin ba na kung gaano tayo iningatan ng Panginoon at ating pamilya kahit sa 5 years, 3 years hindi tayo makita, pero ang relationship, ang communication, patuloy at talaga ang Panginoon nag-iingat sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga relatives. Kaya glory to God at talagang ma-feel natin kung sa Panginoon na tayo na ang pag-ingat, ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat buhay natin ay
nandyan siya palagi, sumusubaybay sa atin kung paano tayo ingatan, kung paano tayo i-bless. Amen. Glory to God. Salamat po. So, I want to give glory and praise po sa Panginoon. Sabi ni Pastor, ilang months yun? 5 months, 6 months, parang ang dami, pero hindi ko alam kung saan. But anyway, gusto ko magpasalamat sa Panginoon dun sa, sa pandemic. Sa pandemic na lang kasi dun po sa mismong building ng dialysis, doon po nilagay yung mga positive cases talaga. So una po, doon sa 5th floor, kasi 6th floor po yun, nasa 6th floor kami. So ang COVID cases was nasa 5th floor. So parang napakalaking, parang napakalaking responsibility kasi kailangan po naming parang pareho protektahan yung staff, protektahan yung mga pasyente namin. So parang ang hirap-hirap kasi every time na magkasabi sila na may positive sa ganito, may positive na naman. So yung mga pasyente namin, ayaw namin magsinungaling kasi nagkatanong din sila na is there a COVID here? Ayaw namin sabihin na meron, ayaw din namin sabihin na wala. So sabi namin sa kanila na everything is okay. So really I want to thank the Lord kasi yung mga ilang buwan yata na, mga naka 1 month yata po kami doon, yung kasagsagan ng hindi pa naman siya kasagsagan pero parang nag-start na siyang dumami ng mga cases hanggang sa mapuno na po yung ang ICU at saka yung mga ibang floors. So gusto kong pasalamatan ang Panginoon kasi super exposed po talaga kami, super exposed yung mga staff pati yung mga pasyente namin. So salamat sa Panginoon kasi po parang binigyan din ng wisdom yung management na ilipat po kami ng building kasi kami na lang po yung natitira doon talaga na clean area. So salamat sa Panginoon, lumipat po kami ng lahat po kami ay protected sa virus na yan. So, pasalamatan ko din po ang Panginoon sa kalakasan na binigay niya sa amin kasi every time na may pasyente na COVID case for dialysis, talagang ako po yung pumupunta doon sa loob talaga ng pasyente, which is talagang that time wala pa kami yung yung suit talaga, hindi pa po available yung suit na yon. So parang ilang mga cover ang nilalagay namin para lang po protected kami. But protection from the Lord was really our protection, and yung trust natin sa Panginoon kasi ang dami na, minsan nga hindi namin alam na positive na pala tong pasyenteng ito. Parang siguro sabi ko pagka yung mga ibang mga staff namin nagagalit sila na positive yun, bakit mo ako nilagay doon? Positive pala yun. Sabi ko, nobody knows naman na positive yung pasyente. Sabi ko sa kanila, ang hirap kasi sabi lalo pag sa mga Muslim na mag-trust. Sabi ko sa kanila na sabi ko sa doktor ko noon na sabi niya, you go to COVID area. Sabi ko, it's okay, I'm fine with it. Sabi ko, I'm not scared. Sabi ko, I have a God. Sabi ko, kung mamamatay ako, I am sure, sabi ko, my God will do everything for me. So, salamat sa Panginoon kasi ang dami kong ipagpapasalamat talaga na hindi ko maayos-ayos yung sinasabi ko. Pero, sa pamilya ko, kay Don, di po na halos 3 or 4 months yata hindi rin namin siya nakita. And I think that din sa buhay niya kasi kay Lord na although Riyadh is one of the pinakamataas ang cases ng COVID, he was protected, and until now he was protected at nakasama namin after 3 or 4 months po yata na sa pandemya ito. And sa mga bata rin po na nakakulong sa bahay, salamat din po sa pag-aalaga kasi dalawa silang magkapatid na nasa bahay lang maghapon hanggang pag-alis namin ni Mama 8 to 5 PM silang dalawa lang. So thank God sa pag-guide at protection sa kanila ng Panginoon. And most especially po yung gusto ko talaga
really want to give praise to the Lord yung kung gaano niya ako pinotektahan with this virus in Jesus name. Talaga sabi ko, pangalan lang talaga ng Panginoon ang every time na may mahaharap ako talaga na in Jesus name, pangalan lang talaga ng Panginoon yung kinakasama ko, yung Panginoon lang talaga. Ang dami na, minsan pa nga lumapit na ako sa 5 days straight akong na-expose sa isang pasyente na hindi namin talaga alam na positive siya. Pero praise God po, praise God talaga sa kanyang protection for keeping us safe. And we want to thank also yung wisdom na binigay sa amin kay Mama, na kasi wala na po akong nurse kasi 5 po yung natanggal na nurse sa side namin. So parang ang hirap gumalaw. Minsan, meron kaming 9 patients, 2 na lang po kami doon sa area. So sabi ko, nag-asa talaga ako ng help kay Mama. Sabi ko, hindi ko na po talaga kaya yung dami ng pasyente. So, salamat din sa Panginoon, binigyan na ng wisdom si Mama na ibigay sa amin si Kuya Marlon and Ate Nina for helping us in dialysis. So, salamat ako sa Panginoon for giving them also yung mabilis silang matuto. At yun po, yung mga nangyari, actually maraming nangyari within this 5 to 6 months ng pandemic ito. And yung na-learn ko po dito is yung sabi kanina ni Pastor Tim na all things work together for good. So, sabi ko, as a Christian, kanina napaisip ako, as a Christian, sabi ko, we have really the responsibility, hindi yung magpanik tayo ba na magpanik na handa yung pasyente. But as a Christian na okay tayo, hindi tayo nadapuan ng virus, yung parang naisip ko ang responsibility natin is to keep praying talaga. Is to keep praying, and I think our prayers has been heard kasi ngayon nga, unti-unti, okay na po ang sitwasyon. So, glory to God po sa buhay namin lahat, sa pag-bless ng Panginoon sa aming family and to all of us. So, glory to God. Amen. So, salamat po sa Diyos sa kanya pong patuloy na faithfulness and goodness sa buhay po ng bawat isa sa atin. And alam ko marami pa tayong dapat ipagpasalamat So, unang-una, ito nga tayo ngayon ay 15 na tayo ngayon. Kasama natin si Kuya Edwin sa Epata. So, salamat po na siguro by next week or maybe 2 or more weeks this coming months tayo po ay patuloy na madadagdagan. Nagsimula po kami from April. Kami po ay 3, 4. Pinakamarami namin nagiging 6 ganon. Tapos mga nakailang linggo na lagi kami nasa 7, 8. Last week, 10 na yata tayo last week and this week tayo ay 15 na. So, slowly, babalik tayo sa dati. God is doing. Dinidinig po yung ating panalangin. Everybody is nag-desire ng fellowshipping, ng gatherings na ganito po. So, time will come. Tayo ay magiging 20, 30 plus hanggang sa gaya ng huli tayong nagkakaroon ng gawain. So, salamat po sa Panginoon. At next week, so same setup pa rin po. There is no further advisory galing sa DDU. Basta ang ano lang nila yung protocols, safety protocols, so distancing. So reminders lang naman po yun, but we know as we are children of God, we know that our great protection is our Lord. So yun lang po. Next week siguro na tayo ng mga gagamitin, Ate Apple, Meron po pa. Meron na. So next week may yung magpapaawit, yung opening, closing. So yan po yung ating mga i-assign na natin.
yung mag-exhort. Let's start exhorting sa ating pong giving. Amen? So, sige po, tayo po idadako na sa ating huling panalangin, si Pastor Joe. Kung Panginoon, tayo po'y manalangin. Amen. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katagumpayan na ibinigay nyo sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming narinig na nanggaling sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami nagsama-sama upang purihin ka, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, hindi matatapos ang aming mga pasalamat sa inyo dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na aming inaasahan na patuloy na kasamahan kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos, salamat po. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng aming gagawin sa aming buhay, habang kami nabubuhay, dapat ikaw lamang aming mapapurihan. Maraming salamat po. At gayon din po, Panginoon, sa bawat kapatid po namin na naririto, ang dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain, maging ang mga kapatid po namin na nakikibahagi sa pamamagitan ng panonood ng live na ito, Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain din po niyo sila, Panginoon. At ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At gayon din po, ay dalangin po namin ang ginamit po inyong naging mensahero, Panginoon, naghatid ng inyong mga salita, ay ang pagpapala ay maranasan po niya na galing sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa kay Pastor Jojo. Amen. Sa pamagitan po niyo, Panginoon, ay narinig po namin, sa pamagitan po niya, Panginoon, narinig po namin ang mga salita na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, napakapalad po namin na kami binigyan nyo ng pagkakataon na makapaglingkod sa kahit sa mamunting mga kaalangan po namin. At tunay nga po na umaasa lamang kami sa inyo, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpapadama ng pag-ibig na galing sa inyo, Panginoon. Hindi po, Diyos, sa pagkain na pang-physical na aming pagsasaluhan, ang dalangin po namin ay inyong basbasan at linisin nang ito'y magsilbing kalakasan ng aming mga physical na katawan upang ang mga katawang ito'y patuloy naming magamit sa tanging pagpupuri at paglilingkod sa inyo. Amen. Maraming salamat po, aming Diyos. Tunay nga po, Panginoon, kayo lamang ang dapat naming pasalamatan, papurihan sa aming buhay. Kaya po ang lahat ng pasalamat papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. For our benediction po, 2 Corinthians chapter 13 verse 11, ang sabi po dito ni Apostle Paul, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love in peace will be with you. Let us raise up our hand. The abundant grace and mercy of our God, Father, and the everlasting love of the Lord Jesus Christ, and the continuous fellowship of the Holy Spirit be with us all, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise God. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. So let us bring praises once again to Him. Naka-full charge na naman po tayo. Amen. This is my prayer in the desert. When all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is
prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and go air with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall prevail. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, and I will declare, God is my victory and He is This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know what feel to be emptied again.